Good morning po, church. Wini-welcome ko po ang bawat isa upang welcome po sa ating Sunday worship service. Today is special because we will reflect on the call to serve, how Jesus came not to be served, but to serve and give His life. Let us prepare our hearts and minds to worship Him. Psalm 100 verse 2 says, "Serve the Lord with gladness, come before Him with joyful song." Tara po, tayo po ay tumayo at sabay-sabay po nating lumapit sa Panginoon with thanksgiving and worship. Let us pray. Lord, we come before you today with thankful hearts. Salamat po sa panibagong araw na ibinigay ninyo sa amin upang sambahin kayo at maranasan ang inyong presensya. Lord, today we remember your Son, Jesus Christ, our servant King. Thank you for the example of His humility, sacrifice, and love. As we gather to worship, fill our hearts with a deep desire to follow His footsteps, to serve, to give, and to love selflessly. Lord, remove any distractions and help us to focus on you alone. May your Holy Spirit move freely among us, speak to us through every song, every prayer, and especially through your word. We dedicate this whole service to you. Be glorified in our praises, be honored in our hearts. Ito po ang lahat ay aming dinadalangin sa pangalan po ninyo, Panginoon, ang aming tagapagligtas at dakilang lingkod. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Wini-welcome ko po muli ang ating isa't isa sa ating Sunday worship service. Ngayong araw po, ang team natin ay ang call to serve mula sa salita ng Diyos na Mark 10 verse 45 na nagsasabing, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Mga kapatid, si Jesus mismo ang anak ng Diyos ay nagpapakumbaba at naglingkod. Today, we are not only to receive His grace through worship and communion, but to also to remind us that we are also called to serve sa ating pamilya, simbahan at sa ating komunidad. So as we begin, let's open our hearts, let's lift our hands in praise, and let's give our best offering with our living God. Are you ready to worship the Lord? Let's stand together. Let's give God our glory. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. It is a reminder that each day is a gift from God. And let us find joy in it. Amen. That overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control of the Lord. Let the light go for us, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening.
Tuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Lord, this is our desire to give you glory, to honor you, O God, to call that we will follow and obey your word, O God, to serve you with gladness in our hearts. Amen. You did it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me?
Lord, this is our desire, O God. Kagaya po ng manlililok. Tanggapin niyo po ang aming buhay, Panginoon. Mold us. Take us, Lord. Kung ano po yung gusto niyo po, Lord. Kung ano po yung calling niyo, Panginoon, sa amin. I-appreciate po namin to, O God. Ito po yung aming patunay ng pag-ibig sa inyo, O God. Hallelujah. We honor you, O God. We honor you in our lives, O God. Hallelujah. Mold us, O God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I worship. All of my days are held in your hands.
Apart from you, O God, we can do nothing. Because you are the Father of our lives, O God. Tanggapin niyo po ang aming mga inawit na papuri sa inyo, O God. Namnamin niyo po ito, O God. This is our love song to you, O God. Nawa po, Lord, na papurihan kayo, Panginoon, sa aming mga papuring awit. Malugod kayo, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Malugod kayo, Lord, sa aming inalay na puso, sa aming pagsamba sa linggong ito, sa oras nito, God. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo po ay muling tumayo bilang paggalang sa ating pagbabasa ng ating Biblia. Let us listen to the word that reminds us of the hearts of Christ's mission to serve and to give His life as a ransom for many. So let us open our Bibles to Mark 10 verse 45. Muli, Mark 10 verse 45. Sabi dito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Maaari na po tayong makaupo. At this point, let us give our undivided hearts to listen to the message from the Word na dadalhin po ng ating tagapaglingkod na si Pastor Rafi Malang. Good morning, everyone. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang a call to serve. No? At dali lang, nawala. Yan. Okay, so yung ating text ay matatagpuan sa Mark chapter 10, verse 45. No? Ang sabi doon, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. No? Ang immediate context po nitong verse na ito ay kung babasahin po natin yung Mark chapter 10, merong magkapatid dito si James at si John na mga anak ni Zebedeo, si Zebedee. Itong magkapatid na ito, lumapit kay Jesus at meron silang request kay Jesus. And they are requesting for a position. Gusto po nilang magkaroon ng mataas na position. Ang sabi ng magkapatid kay Jesus, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." Ang sabi ni Jesus, "What is it you want me to do for you?" Ano ba yung gusto nyong gawin ko sa inyo? Sabi ni Jesus. No? Ang sabi ng magkapatid, "Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory." No? So matindi itong mga kapatid. Ang gusto nila, pag si Jesus nandun sa kanyang kaharian, when He is seated in His glory, ang gusto nyo magkapatid, yung isa sa kanan, yung isa sa kaliwa. No? Nasabay kanan. Ito, kanan at kaliwa. No? So ang gusto ng isa ay kanang kamay, yung isa ay kaliwang kamay. So they are eyeing for a position in leadership. No? At gusto nila mataas na position. Yung isa kanang kamay, isa kaliwang kamay. No? So, sabi ni Jesus, "You do not know what you are asking." Ba? Alam nyo ba pinagsasabi nyo? Sabi ni Jesus. No? Sabi niya, "Are you able to drink the cup that I drink or be baptized with the baptism that I am baptized with?" No? Ang sagot nila, "We are able." No? Then Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized." So, tama nga naman, kasi yung iba sa kanila ay katulad ni Jesus, ipinako rin sa krus. No? Katulad ni Jesus, naging martir. No? Iisa lang sa kanila, yung namatay sa natural death, si John, the beloved. No? So, but then, sabi ni Jesus, no? "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right hand or my left is not mine to grant. No? But it is for those for whom it has been prepared." So sabi ni Jesus, hindi ako yung mag-grant niyan.
Kasi meron nang nakaprepare para dyan. Meron nang hinanda ang Diyos na maupo sa kanyang kanan at kaliwa bago pa man humiling itong magkapatid. No? So, itong magkapatid, they are looking or they are eyeing for a position, but hindi nila naintindihan yung kanilang pinagsasasabi. No? Sabi ni Jesus doon sa bandang huli ng passage na ito, doon sa verse 44, whoever wishes to be first among you must be slave of all. And then verse 45, sabi niya, for the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Mga kapatid, yung big idea po dito, sa verse na ito, na sinasabi ni Jesus, is that following Jesus means learning to serve others. Kung gusto mong maging tagasunod ni Kristo, kung gusto mong maging tunay na disciple, you have to learn how to serve others. Hindi para magpasikat, kundi para magmahal. That's the purpose of following Jesus. That's the purpose of serving Jesus. Para magmahal. Kung si Jesus nga naglingkod, tayo pa kaya? Yun na lang po yung isipin natin. Kung si Jesus nga naparito para mag-serve, hindi para pagsilbihan, tayo pa kaya? Sino ba tayo? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Dalahin ko nga po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kalinawan sa aming mga puso at isipan. Buksan niyo po ang aming spiritual na tenga, Panginoon, at marinig namin, maunawaan ang inyong mensahe sa umagang ito. Dalahin ko po, Panginoon, na as we listen to the message about the call to serve, open our hearts and minds. Help us to truly understand what it means to follow Jesus, not just in words, but in action, through service, humility, and love. Tanggalin niyo po ang anumang distractions. Allow your Holy Spirit to move freely in our midst. Speak through your servant who will deliver your word. Gamitin niyo po siya as your mouthpiece, and may your truth pierce our hearts. We pray that after this message, we will not be only hearers of your word, but doers of your word. Teach us to serve just as Jesus served, sacrificially, faithfully, and with joy. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming dakilang lingkod at tagapagligtas. Amen. Meron po isang estudyante, umattend siya ng isang leadership camp. Lahat po itong mga nag-attend sa leadership camp na ito ay mga aspiring leaders, no? Mga future leaders. Yung iba sa kanila ay mga leaders na, at yung iba sa kanila ay mga aspiring leaders. No? Merong, ang ilan sa kanila ay may mga kanya-kanyang desire, may mga kanya-kanyang naisin. Kaya sila nag-join dito sa leadership camp na ito. Merong isa gusto niya maging president ng kanilang student council. Yung isa ay gustong maging head ng mga special events. No? Yung iba ay gustong maging youth president. No? So iba-iba po yung kanilang desire sa kanilang pagpunta doon sa leadership camp. Iba't iba yung kanilang iniisip. Katulad ng magkapatid kanina, gusto nila ng mataas na posisyon, agad-agad. No? Pero yung pong kanilang speaker, during orientation, tinanong po sila. Sabi ng kanilang speaker, sino dito ang handang maglinis ng CR? Sino ang gustong magligpit ng mga upuan, magmap ng sahig, maghatid ng tubig sa speaker? Wala pong nakasagot sa kanila. Wala ni isang nakasagot. Tahimik lang silang lahat. Kasi ang iniisip nila, leader ako. Bakit ako maglilinis ng CR? Leader ako, bakit ako magmamap ng sahig? Leader ako. Bakit ako magliligpit ng mga upuan? So, walang nakasagot sa kanila. Then the speaker said something that struck them all. Sabi ng speaker sa kanila,
If you can't serve in the small things, you are not ready to lead the big things. Kung sa maliit pa lang, hindi ka ready mag-serve, how can you be ready kapag ikaw ay nasa mas malaking responsibility na? If you can serve in the small things, you are not ready to lead in the big things. Sabi ng speaker sa kanila, mga kapatid, this is exactly what Jesus' words showed us. He came not to be served, but to serve. This morning, we will look into how Jesus served at katulad niya, paano ba tayo dapat maglingkod. Una, Jesus showed us what real serving looks like. Sabi doon, for even the Son of Man did not come to be served. Imaginein po natin ito. Si Jesus, Son of God, Creator ng lahat, bumaba sa lupa, pero hindi para paglingkuran. Ayan. So, meron na tayong leader. Thank you. Ito na lang po isipin natin. Si Jesus, Son of God, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may likha ng lahat, at para sa Kanya nalikha ang lahat, bumaba dito sa lupa, hindi para paglingkuran, hindi para maging boss, hindi para maging Panginoon. Bumaba siya rito sa lupa para maglingkod. Hindi siya naghanap ng trono o spotlight. Sa halip, pinili niya maglingkod sa may mga sakit, sa mga makasalanan, sa mga rejected ng lipunan. Ito po yung kanyang laging kasama, mga outcast, mga itinuturing na mabababang uri ng mga tao. Mga may sakit, mga nangangailangan, mga mahihina, mga makasalanan, ito po yung mga piniling paglingkuran ni Jesus nung po siya nandito sa lupa. Hindi siya naghanap ng VIP treatment, siya pa ang naging tagalinis ng paa ng kanyang mga disciples. In John chapter 13, hinugasan niya ang maruruming paa ng mga disciples. Noong pong panahon na yon, hindi usong sapatos, sandals, open ang paa. Maalikabok ang daan, kaya ang mga paa ng mga disciples, nagpuputik yan. Ini-imagine ko ngayon, pinaghugasan ng paa ng kanyang mga disciples, ano kaya itsura? Parang kaping may gatas yun, sigurado. Baka mga itim-itim pa. No? So, kasi ang dudumi ng paa nila. No? So, si Jesus, pinili niyang hugasan yung maruruming paa ng kanyang mga disciples. Ito po yung pinaka-powerful na example nung pong hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples doon sa John chapter 13. Sa culture nila, trabaho ito ng mga pinakamababang servant. Pinakamababang uri ng alipin alang gumagawa nito. Pero ito po'y ginawa niya to show na ang tunay na leader ay unang naglilingkod. Parang ikaw na leader sa youth group o women leader or CMT member, tapos ikaw pa yung nagwawalis ng church after fellowship. Sa ibang church na malalaki, meron silang janitor na pinapasweldo. Siya yung naglilinis ng church, siya yung naglilinis ng CR. Pero sa maliliit na kagaya natin, yung janitor, minsan yung pastor. At least parehong tor sa dulo. Minsan, carpenter. Minsan, painter. No? Danas ko po yung lahat ng yan. Dahil nung dito pa kami nakatira, every Saturday ng evening, hindi pa ganito sa hig natin. No? Hindi pa ganito yan. So, nadanas ko po yung mga yan. At hindi po sa tinataas ko yung aking sarili, sinasabi ko lang na bilang mga leader, tayo po dapat yung unang naglilingkod. Yun yung pagkakaiba natin sa mga boss. Yung boss kasi, siya yung utos ng utos. Leader, tara, gawin natin to. No? Pag boss, oy, may ano doon, gawin mo.
So, as leaders, tayo po dapat yung unang naglilingkod. No? At least, ngayon, meron na mga different groups na naka-assign na maglilinis every Saturday ng evening. No? So, hindi na lahat sa mga youth. No? Hindi na lahat kay pastor. So kasi meron ng mga iba't ibang groups na naka-assign every week. No? So, kagabi ay mga women. Bukas bukas. Next week na pala. Excited na ako. So, next week ay mga men, no? Mga with wives and friends, no? So, nadagdagan na pala. Kasi dati men lang no? Minsan nga yung men nagiging man lang. No? So, at least ngayon meron ng men with friends and wives. And then after that, youth. Young pro and then youth. No? So, nag-rumble lang yung schedule o nag-iikot-ikot lang. No? So, minsan nauna yung mga youth. No? So, ngayon nauna yung mga women. No? So, this, every week may naka-assign na. So, hindi na nagpapakiramdaman. Sino kaya magmamap ngayon? Sino kaya maglilinis? No? So, mga kapatid, hindi natin kinakailangang maging sikat o mataas ang posisyon para mag-serve. Serving starts sa bahay, sa school, and then sa church. Kahit simpleng pagtulong o pakikinig sa kaibigan, let us serve like Jesus. Baka naman mamaya, especially sa mga kabataan, ang sipag-sipag mo sa church, tapos sa bahay, di ka man maustusang maghugas ng pinggan. Di ka man maustusang magsaing. No? Tapos pagdating sa church, sa school, ang sipag-sipag. Naku, nangunguna pagka mayroong mga activities. Pagdating sa bahay, pag inutusan, nagiging paniki, nagiging ibon. Ba't ako ng ba't ako? Wait lang. No? So let us serve like Jesus. Ang key takeaway po natin dito, sa unang puntong ito, ayan, kaya may susi dyan Serving is not about position. It's about attitude. Kung si Jesus ay naglingkod, tayo rin ay tinatawag na maging handang maglingkod kahit sa maliliit na bagay. Si Mother Teresa, nagsimula po siya sa isang simpleng pagmamalasakit. Wala siyang camera, wala siyang stage. Hindi pa naman uso mga vlogger noon So siguro kung may mga vlogger na noon, baka million views ang bawat picture ni Mother Teresa. No? So, siya po ay naging simbolo ng paglilingkod sa mundo. Sabi niya, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. With great love, sabi niya. Hindi naman lahat tayo ay pwede makagawa ng mga ginawa niya. Pero lahat yun ay nagsimula sa isang simpleng pagmamalasakit lang. Walang mga spotlight, walang camera na sumusunod sa kanya, walang mga vloggers na nagpi-feature sa kanya, nagpo-promote sa kanya. So behind the limelight, behind the spotlight, siya po ay nagmalasakit, nagmahal, naglingkod. Sabi niya, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. So let's start small. Although we dream big, but let's start small. Kasi yung dream big na yan, yung big dreams mo na yan, hindi marirealize yan kung hindi ka magsimula sa maliit. In the same way, sa ating paglilingkod sa Panginoon, let's start small. Hindi naman masamang mag-aspire na maging leader, but if you want to be a good leader, sabi ni Jesus, you must serve. You must be the servant of all. Pangalawang punto, Jesus gave His whole life to serve.
but to serve and to give His life. Sabi doon sa verse, no? Hindi lang one-time act ang ginawa ni Jesus. Lahat ng ginawa niya sa buong buhay niya, service. Healing, teaching, feeding, caring, and eventually, dying on the cross. Mga kapatid, service is not just an event, it's a lifestyle. Dapat maging lifestyle natin ito. Maging way of life natin ang pagsiserve. Hindi lang sa simpleng pagtulong ang ginawa ni Jesus. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa atin. Ang kanyang serbisyo ay hindi hanggang convenient lang. Hindi naman siya nag-serve ng convenient lang. Yung kanyang paglilingkod na ginawa, it was sacrificial, selfless, and complete. Sa krus, pinatunayan niya ang ultimate form of service, laying down His life para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi siya naghintay na maging deserving tayo. Minahal niya tayo kahit na noong makasalanan pa tayo. Sabi sa Romans chapter 5, verse 8. Ibig sabihin, ang tunay na paglilingkod ay may kasamang pagsasakripisyo, may kasamang pagtitiis, at pagmamahal kahit walang kapalit. Yung paglilingkod po natin ay ibinibigay natin nang walang hinihintay na kapalit. Kasi si Jesus, hindi naman siya naghintay na suklian natin, gantihan natin yung paglilingkod na ginawa niya para sa atin. So, may kasama yung pagsasakripisyo, may kasama ang pagtitiis, at higit sa lahat, yung pagmamahal at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Minsan, gusto lang nating mag-serve kapag convenient, pag walang pasok. Diba? Pero ang tunay na service, kahit pagod ka, kahit hindi ka napapansin, kahit hindi ka lagi nakikita sa harapan, naglilingkod pa rin. So mga kapatid, let's start serving with helping sa bahay kahit walang utos. Mga anak, mga kabataan, let's start serving, helping sa bahay kahit hindi inuutusan. Let's start leading your classmates in kindness. Let's start volunteering sa church, sa office, o saan ka man dinala ng Panginoon. Si Dr. Paul Brand, isang doktor na nagsilbi sa mga may ketong. Ang hirap ng trabaho niya, pero sabi niya, I see Jesus in every patient I serve. Kapag tinitingnan niya yung mga pasyente niyang puno ng ketong sa kanyang buong katawan, hindi yung taong may ketong ang nakikita niya, kundi si Jesus ang kanya nakikita sa bawat pasyente na kanilang pinaglilingkuran. So again, meron tayong key takeaway dito. Kung si Jesus ay nagbigay ng buong buhay para sa atin, tayo rin ay tinatawag na ibigay ang ating buong buhay sa paglilingkod sa Kanya at sa iba. Point number 3, Jesus served to save us. Yung word na ransom ay bayad para tayo ay palayain. Pag sinabing ransom, ang kahulugan niyan ay bayad. Yan, kita mo na? Sinabing ransom, ang ibig sabihin po nito ay bayad para palayain ang isang tao. Tayo, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, tayo ay alipin o bihag, nakakulong sa kasalanan. Hopeless, lost. Pero si Jesus naglingkod hanggang kamatayan para palayain tayo. Ang ultimate act of service is that He saved our souls. Ang ultimate reason kung bakit naglingkod si Jesus ay para iligtas tayo. Hindi lang siya tumulong sa mga tao, niligtas niya tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Ang salitang ransom ay nangangahulugang tubos.
Parang isang malaking halaga na ibinabayad para palayain ang isang alipin. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Pero si Jesus ang nagbayad gamit ang kanyang sariling dugo. Yes, libre lang yung kaligtasan. Libre nating tinatanggap ang kaligtasan, pero merong nagbayad nito para sa iyo. Kung paano kang nag-e-enjoy ng mga libre dito sa lupa, ba? Pagka birthday mo, pwede kang kumain sa Vikings, libre ka. Yes, libre ka, pero meron nagbayad para sa iyo. Kasi dapat may kasama kang pupunta doon para magbayad. Kasi kung ikaw lang, hindi yata pwede yun. Diba? So, ikaw libre, nag-enjoy ka dahil libre ka, pero merong nagbayad para sa'yo. In the same way, yung kaligtasan, libre nating tinatanggap. Libreng ipinagkakalob ng Panginoon sa atin, pero merong nagbayad nito para sa atin at napakamahal ng kanyang ibinayad dito. Dahil ang binayad dito ay ang sariling dugo ni Kristo. Hindi lang physical needs ang sinagot ni Jesus. Hinalo niya ang parusa na dapat para sa atin. That's how deep service goes. From healing the sick to dying on the cross. Mga kapatid, kapag tayo ay nagsiserve, dapat goal natin hindi lang tumulong, kundi ipakilala si Jesus sa ibang tao. Kapag nagsiserve tayo, ang goal natin, maipakilala si Jesus sa ibang tao. Tandaan natin, we are carriers of Jesus. Dala-dala natin si Jesus saan man tayo pumunta. Nasa school ka man, nasa trabaho ka man, nasa mall ka man, saan ka man pumunta, saan ka man naroroon, dala-dala mo si Jesus. You are a carrier of Jesus. Kaya samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Saan man tayong lugar dalhin ng Panginoon, samantalahin natin ang lahat ng opportunity to share Jesus. Serve with love, serve with prayer, and with purpose. Isipin mo lagi, ang service mo pwedeng maging daan para makakilala sa Diyos ang ibang tao. Si Ananias, doon po sa Acts chapter 9, takot na takot siya kay Saul. Pero sinunod niya si Lord, kasi sinutusan siya ng Panginoon na puntahan si Saul para ipag-pray. No? Pero takot na takot siya kay Saul kasi alam niya kung sino itong si Saul. Kilala niya itong si Saul, kung paano siya pumapatay ng mga Kristiyano, kung paano niya pinapakulong ang mga Kristiyano, kung paano siya umuusig ng mga Kristiyano. Kaya nung inutusan siya ng Panginoon, puntahan mo si Saul, nandun sa bahay ni Simon, pag-pray mo siya. Takot na takot itong si Ananias. Pero, sumunod pa rin siya sa Panginoon. Pinuntahan niya si Saul, pinag-pray niya si Saul, na later on naging Paul. At si Paul ay naging isa sa pinaka-mahusay na missionary na nakita natin na nabuhay dito sa mundo. He was one of the greatest missionaries ever. Katulad ni Ananias, minsan yung isang simpleng pagsunod, simpleng obedience natin sa service, may eternal impact. Kaya kapag may sinasabi ang Panginoon sa atin, sumunod tayo. Dahil meron niyang eternal impact. Minsan may ibinubulong ang Holy Spirit sa atin, sundin natin. Kahit sa simpleng pananalangin lang. May nadaanan ka rin, sinabihan ka ng Holy Spirit, pag-pray mo yung taong yan. Sundin natin. Kasi meron niyang eternal impact. Baka yung taong yun may pinagdadaanan. So, simpleng pagsunod lang. Meron niyang eternal impact. So mga kapatid,
sa paglilingkod, di natin kailangan ng posisyon. Di mo kailangan maging youth president, women president, men president, o anumang president. Di mo kailangan maging TODA president para maglingkod. What we need is a Christ-like heart. Ang kailangan natin sa paglilingkod, hindi yung title, hindi yung position, yung puso na katulad ng kay Kristo ang kailangan natin. You don't need to wait for a spotlight. Start where you are. Hindi mo na kailangan pang maging vlogger o ma-feature sa Jessica Soho para mag-serve. Start where you are. Meron isang youth na laging tahimik lang sa church. Hindi siya worship leader. Hindi siya laging napapansin. Pero linggo-linggo, siya yung nauunang nag-aayos ng mga upuan. Naglilinis ng CR. At nag-aabot ng tubig sa mga bisita. Katulad ng ginawa ni Earl kanina. No? Yan. Kamakalimutan. Masarap pala yung tubig na inaabot ng leader. So itong youth na ito, linggo-linggo, ganun yung kanyang ginagawa. Nag-ayos sa mga upuan, naglilinis sa CR, tapos yung mga tao sa church, bukod sa kapagkamay niya, inaabutan niya ng tubig. Isang araw, merong isang bisita, first-timer, lumapit sa pastor at sabi nitong bisitang ito, Pastor, babalik ako uli dito, sabi niya. Kasi sa church nyo, sabi nitong bisita, dito pala sa church nyo, kahit simpleng tao, ramdam ko ang pagmamahal. No? Dahil doon sa isang basong tubig, naramdaman itong first-time visitor yung pagmamahal ng church. Dahil dito sa isang kabataan ito. So itong kabataan ito, hindi naman siya nagpipreach, but his service speaks volumes. Itong kabataan na ito, hindi naman siya lagi nakikita sa harapan, pero yung kanyang paglilingkod ay nakahipo sa puso ng maraming tao. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po sa example na paglilingkod na pinakita ninyo. Patawarin niyo po kami kung kami po ay minsan nagiging selfish, na nagiging makasarili, iniisip lang namin ang aming sarili. Gawin niyo po kaming handang tumulong palagi, magmahal at maglingkod. Gamitin niyo po yung aming mga simpleng buhay upang maipakita ang pagmamahal niyo sa iba. In Jesus' name, Amen. Salamat Pastor Rapi sa iyong napakagandang mensahe na nagbigay sa atin ng inspirasyon para maglingkod sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. So, bilang bahagi ng ating pagsamba, tayo ay magkakaloob sa ating Panginoon. Sinasabi po sa unang Pedro 4, talata 10. Gamitin ninyo ang kaloob na tinanggap ninyo sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng biyaya ng Diyos. So, ang pagbibigay po ay isang service din natin sa Panginoon. No? Salamat sa Panginoon dahil sa oras na ito, tayo ay makakapagsamba at makakapagpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tithes and offering. Nawa ay sa ating pagkakaloob, sa umagang ito ay magpuri tayo at magpasalamat habang binibigay natin sa ating offering basket ang ating mga ikapu. Pwede na po tayong tumayo at magkaloob ng may masayang puso. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me.
give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give Tayo pong lahat ay tumayo your gratitude. at magpasalamat sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you and we glorify your name sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa iyong ginagawa sa buhay namin araw-araw. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga tithes and offering, O God. Salamat po. Ito po ay isang sign namin o ito yung simbolo namin o pagmamahal namin at pinapakita sa inyo upang makapaglingkod, Lord, ibigay ang service namin sa pamamagitan po ng financial na aspeto ng aming buhay, O God. And we pray, Panginoon, na continue to bless ang mga tithes and offering nito, Panginoon. Gamitin mo to upang makapagpalawak pa ng gawain dito sa aming lugar, Panginoon. At lumago po ang church, O Lord. Continue to bless each one, O Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. Gamitin mo po, Lord, makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kung saan mo kami dadalhin, Panginoon, sa school man, sa office, Panginoon, maging sa community o sa bahay namin, Panginoon, sa aming pamilya, Lord. Use us, O Lord, mightily. And at sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, hayaan mong ma-share namin o makapaglingkod kami sa iba, Lord God. At sabihin namin ang pag-ibig mo na ginagawa sa buhay namin araw-araw, Panginoon. Ang testimony, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ang katapatan mo ay patuloy naming nararanasan araw-araw, O God. Thank you, Lord, sa lahat ng ito. Patuloy ka namin sinasamba at binupuri. Patuloy ka namin gino-glorify, O Lord, at ang mga gawain pa namin sa buong worship service, O Lord, ay patuloy kang malugod at mapagpala. Sa lahat ng ito, aming tinataas ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong makaupo. So, ayan na po. Dako na po tayo sa ating announcement and acknowledgement. So, ina-acknowledge ko po ang presensya ng bawat isa po sa atin. At ina-acknowledge ko rin po ang mga tumayo dito sa ating harapan, ang ating MC, yours truly, and ang ating offertory is Sister Helen Malang. And ang ating praise and worship team na sila Joseph, Jermaine, and Henrik, and Rovic, and Pastor Vlad Venus, and ang ating song leader na si Pastora Jenny Tatan, and her backups si Micaela Viota, Eliza Malang, and Rachel Galito. So, leaders for next Sunday is, for our MC is Rachel Galito, and our offertory, Giovanni Galito, and our scripture reading is Myrene Venus. And announcement is Rachel Galito also. So, church activities is prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. and Youth Connect every Sunday after service na po yan. And Children's Sunday School is Sunday every 3 p.m. and Dawn Watch is Saturday at 5:30 a.m. So, August cleaners. So, for our first Saturday, kahapon po is ang mga women. And next Saturday po is men with friends and wife na daw. Men with friends and wife. So, other announcement po is Self-Prayer Day. Ang tema po is Cultivating a Prayerful Life, and ang speaker is Reverend Jason Nebab. Gaganapin po ito sa August 9, this Saturday na po at 8 a.m. to 11:30 a.m. sa Sales Alive Christian Fellowship. So, may registration fee po tayo na 300 pesos.
So next is our youth fellowship po na may temang Real Talk, Real Faith, and Real Change. So speaker po natin is si Pastor Vlad Venus and gaganapan po ito sa Sunday, August 17 at 2 p.m. to 5 p.m. So may registration fee po tayo na 30 pesos po sa ating mga youth and 50 pesos sa mga young pro. So yun lamang po and yung mga birthday po next Sunday na. Amen. So as we sing this song, let's take this time to meditate and reflect bago po tayo mag-partake ng bread and wine.
merong isang istorya sa isang malaking simbahan. Nag-host sila ng isang mission conference. Ito po ay 1 week long na mission conference. At yung first night nung event, pagkatapos nung conference, ay gulo-gulo yung upuan at marumi yung hall ng church dahil napakaraming tao yung umattend. No? Malaking simbahan ito at maraming tao yung umattend kaya makalat at gulo-gulo yung upuan pagkatapos ng conference. No? The next morning, bago pa man magdatingan ng mga tao, nauna na yung janitor na nagpunta sa venue, nagpunta doon sa church. Pero pagdating niya doon sa church, nagulat siya kasi naabutan niya doon, merong isang lalaki na naka-necktie, naka-Amerikana, nakapustura siya, tapos nagmamap ng sahig. Sabi doon janitor, "Sir, ano ginagawa niyo? Trabaho ko yan," sabi niya. Sabi nitong lalaki, ngumiti lang ito, sabi niya, "Gusto ko lang tumulong." Sabi niya, "Ako yung guest speaker ngayong umaga at naisip ko lang na simulan yung aking araw sa magitan ng pagsiserve." Itong speaker na ito, he's a well-known international pastor, but despite of his reputation and influence, he humbled himself to clean a mess na hindi naman siya ang nagkalat. Ganyan ang puso ng tunay na lingkod. Hindi naghahanap ng spotlight, kundi naglilingkod ng may kababaang loob. This morning, as we come to the Lord's table, we remember not just a king, but the servant king, Jesus, who washed his disciples' feet and laid down his life for us. Jesus served by giving his life for us. Ito yung text natin kanina, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Si Jesus hindi dumating dito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ito po yung pinakamataas na anyo ng paglilingkod. Ang pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Sa banal na hapunan, inaalala po natin na sakripisyo niya, ang katawan na nabuyubay doon sa krus at yung kanyang dugo na nabuhos para sa ating kapatawaran. Mga kapatid, sa bawat paghawak natin ng saro, ng tinapay at ng saro, pinapaalala sa atin na ang paglilingkod ay nangangailangan ng pag-aalay, gaya ng ginawa ni Jesus. Jesus' sacrifice inspires us to serve others. Sabi niya, "Do this in remembrance of me." 1 Corinthians 11:24. Habang inaalala po natin ang ginawa ni Jesus doon sa krus, hindi lang ito alaala, ito ay panawagan. Tayo rin po ay tinatawag na maging katulad niya. Handang maglingkod, handang magpatawad at magmahal ng walang kapalit. Ang komunyon ay paalala ng ating pagkakaisa sa kanyang paglilingkod at pag-ibig. Ang pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro ay pagtugon sa tawag na maglingkod gaya ng ating Panginoon. We serve because we are part of one body. 1 Corinthians 10:17, "Because there is one bread, we who are many are one body." Bilang mga mananampalataya, iisa ang ating tinapay, si Kristo. At dahil dito, tayo ay nasa iisang katawan, ang katawan ni Kristo. Ang komunyon ay hindi lang personal na ugnayan kay Jesus. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin ng ating tungkulin sa isa't isa. Tinawag tayo na maglingkod, hindi mag-isa, kundi bilang isang malaking pamilya ng Diyos. Kaya hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid. Meron tayong pamilya. Meron tayong mga kapatid sa Panginoon. Kasama natin ngayon. Ang hapag ng Panginoon ay hapag ng pagkakaisa at sama-samang paglilingkod. So mga kapatid,
sa oras ng ating komunyon, ito po yung ating mga itanong sa ating sarili. Tanungin natin ating mga sarili. Una, tumutugon ba ako sa tawag ni Jesus na maglingkod? Pagbulayan po natin itong mga tanong na ito. Pangalawa, paano ko maipapakita ang pagmamahal ni Kristo sa iba? Pangatlo, meron ba akong dapat patawarin o pagsilbihan ngayong linggo? Merong isang tula na nagsasabi, in the upper room, he took the basin and towel. On the hill of Calvary, the cross became his final basin. When Jesus knelt to wash the disciples' feet, it was a picture of what he would do on the cross the next day. Cleanse us, not just from dirt, but from sin. We often think of greatness in terms of power, fame, or influence. But Jesus redefined greatness through service and sacrifice. Ang banal na hapunan ay hindi lang paalala ng kanyang kamatayan. Ito'y paanyaya sa ating lahat na mamuhay katulad ni Kristo. As we partake of the bread and the cup today, let's remember, we're not just saved by the servant king. We are called to live like him. So as we go out from this place, mamaya, we are going out not just a forgiven people, but serving people who will follow the king by taking up the basin and towel in our daily lives. Mga kapatid, ngayong umaga, lalapit tayo sa hapag ng Panginoon. Tandaan natin ang ating Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari ay yumuko, naghugas ng paa at namatay sa krus para sa atin. Inaalala natin, hindi lang ang kanyang sakripisyo, kundi ang kanyang halimbawa. At sa pagtanggap natin ng tinapay at saro mamaya, muli nating sinasabi, Panginoon, nais ko ring maglingkod katulad mo. At this point ay tatawagin ko po yung aking mga kapwa lingkod para ipamahagi yung ating
Hilingin po natin si Pastor Vlad to lead us in the prayer of thanksgiving para po sa simbolo ng katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong katawan na bumayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, dahil ito ay naging halimbawa bilang pagtugon mo sa pagsiserve para sa buong sangkatauhan, Panginoon. Dalangin ko nga, God, na nawa sa amin, God, na kami ay maging kabahagi rin ng iyong katawan, God. Sa panahon namin ngayon, Lord, tulungan mo kami na every time maalala namin, Panginoon, ang ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Ngayon naman po, pangunahan tayo ni Pastor Jenny sa prayer of thanksgiving para sa simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa aming Panginoong Hesus na tinigis ang kanyang dugo upang kami po ay maligtas sa kasalanan ng aming mga ninuno. Dalangin po namin, Lord, na sa pag-alalan ng dugong ng kopitang ito, Lord, ay maalala po namin ang sakripisyong kinagkaloob niyo, Lord, upang kami po ay magkaroon ng second chance sa buhay na ito, God. Pagpalain niyo po ang bawat isa na papartake ng dugong ito, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Para po sa ating response song, tinatawag ko po muli ang worship team to lead us at susundan po ito ni Pastor Rafi para sa ating closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo.
You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. I set on you in this place I am. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant my heart's ever dreamed. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you for your presence in our worship service. Thank you for your word that reminded us that just as Jesus came, not to be served, but to serve. Kami rin po ay tinatawag niyo upang maglingkod sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming komunidad, at maging sa mga taong nangangailangan. Lord, we admit na minsan madali kaming maging self-centered, pero ngayon po ay naunawaan na namin ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. Teach us to follow Christ's example, to humble ourselves, to give without expecting in return, and to serve with love and compassion. Sa aming pag-alis sa lugar na ito, dalhin niyo po kami, o dalhin niyo po ang mensahe sa aming puso. Make us willing and joyful servants of your kingdom. Now receive this blessing. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all as you go and live out your calling to serve, to love, and to shine the light of Christ wherever you are sent. Go now in peace and purpose as faithful servants of the King. Amen and amen. God bless us all.